Marami na raw ang kinuha at hindi na muling nakabalik. Si Lolo Bert ay isang matandang lalaki na matagal nang nakatira malapit sa bundok. Bata pa lang siya'y naririnig na niya ang mga babala ng mga nakakatanda. Huwag kang pupunta sa Wawa Dam kapag palubog na ang araw. May mga nilalang doon na hindi tao. Ngunit isang araw, napilitan si Lolo Bert na maglakad papunta sa Wawa Dam. Kailangan niyang hanapin ang nawawala niyang kambing. Habang papalapit siya sa dam, biglang lumamig ang hangin at tumahimik ang paligid. Wala ni isang ibon ang marinig. Sa gitna ng hamog, may nakita siyang anino na mabilis na dumaan sa tabi ng tubig. Nanindig ang balahibo ni Lolo Bert. Naalala niya ang kasabihan ng mga matatanda na ang Wawa Dam ay tirahan ng mga engkento at nilalang sa dilim. Hindi ako nag-iisa, bulong niya sa sarili. At doon nagsimula ang kakaibang karanasan ni Lolo Bert, isang karanasang hinding-hindi niya malilimutan. Patuloy ang paglalakad ni Lolo Bert sa gilid ng Wawa Dam. Bawat hakbang niya ay mabigat, parang may pumipigil sa kanyang mga paa. Mas lalong kumapal ang hamog at halos hindi na niya makita ang daan. Bigla niyang narinig ang lagaslas ng tubig, ngunit hindi iyon karaniwan. Parang may naglalakad sa ibabaw ng ilog. Tumigil siya at napahawak sa kanyang tungkod. May tao ba riyan? Sigaw niya. Ngunit ang sumagot ay isang mahinang tawa, tila bata ngunit may halong pananakot. Mula sa likod ng malaking bato, may lumitaw na maliit na nilalang, mababa ang tangkad, maputi ang mata, at may suot na pulang bahag. Isang duend. Huli ka na, Lolo, sabi ng nilalang. Marami nang kinuha ng Wawa Dam. Nanginig si Lolo Bert. Naalala niya ang mga kwento ng mga nawawala, mga taong hindi rumerespeto sa lugar. Agad siyang yumuko at nagdasal. Hindi ako masama, sabi niya. Hinahanap ko lang ang aking kambing. Sandaling tumahimik ang duend. Tinitigan niya si Lolo Bert, tila sinusukat ang kanyang puso. Maya-maya, nagsalita itong muli. Kung gayon, may kapalit ang tulong namin. Biglang umalon ang tubig ng Wawa Dam, at mula sa lalim nito ay may malaking aninong gumalaw. Doon napagtanto ni Lolo Bert, hindi lang pala duend ang bantay ng lugar na iyon. At mas mapanganib pa ang susunod na mangyayari. Umalon ng malakas ang tubig ng Wawa Dam. Ang dating tahimik na paligid ay napuno ng malamig na hangin at kakaibang ungol. Unti-unting lumitaw mula sa gitna ng dam ang malaking anino, matangkad, maitim, at may matang kumikislap sa dilim. Isang bantay ng Wawa Dam. Napaatras si Lolo Bert, halos mabitawan ang kanyang tungkod. Ramdam niya ang bigat ng presensya ng nilalang, parang hinihigop ang lakas ng kanyang katawan. Marami na ang pumasok dito na may masamang balak, umalangaw-ngaw ang malalim na tinig ng bantay. Ngunit ikaw, matanda, bakit ka narito? Lumapit ang duend at tumayo sa tabi ni Lolo Bert. Malinis ang puso niya, sabi nito. Kambing lang ang hanap. Tinitigan ng bantay si Lolo Bert. Biglang pumasok sa isipan ng matanda ang mga larawan, mga taong nawawala, sigaw sa gabi, at mga aninong hinihila papunta sa tubig. Napaluhod siya at same time na nagdasal. Kung pahihintulutan mo siyang umalis, sabi ng bantay, kailangan niyang mangako. Ano pong mangako? Nanginginig na tanong ni Lolo Bert. Na irerespeto ang Wawa Dam. At ipapaalala sa mga tao na hindi ito laruan. May mga nilalang ditong nagbabantay. Tumanggaw si Lolo Bert ng buong tapang. Ipinapangako ko. Biglang hamupa ang alon. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang kanyang kambing, basa ngunit buhay. Ngunit bago tuluyang maglaho ang bantay, mamulong ito. Hindi pa rito nagtatapos ang iyong papel, Lolo Bert. At sa dilim ng gabi, ramdam ni Lolo Bert na may mas malalim pang lihim ang Wawa Dam na unti-unti ng madyay gising. Lumipas ang ilang araw matapos ang karanasan ni Lolo Bert sa Wawa Dam. Akala niya'y tapos na ang lahat, ngunit isang gabi, may kumatok sa kanyang bahay. Tatlong lalaki ang nandoon, takot ang mga mukha, nanginginig ang boses. Lolo Bert, sabi ng isa, may nawawala pong binata. Huling nakita siya sa Wawa Dam kagabi. Nanikip ang dibdib ni Lolo Bert. Naalala niya ang bulong ng bantay, hindi pa rito nagtatapos ang iyong papel. Kahit ayaw na niyang bumalik, alam niyang kailangan niya. Dala ang kanyang lumang tungkod at rosaryo, naglakad siya patungo sa Wawa Dam. Maliwanag ang buwan, ngunit kakaiba ang liwanag nito, parang may aninong gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Pagdating niya sa dam, narinig niya ang mahina ngunit pamilyar na tinig. Tulong! Isang binatang lalaki ang nakita niya sa gilid ng tubig, tila nawawala sa sarili. Nakapako ang mga mata nito sa dam, parang may tumatawag mula sa ilalim. Biglang lumitaw ang duend. Lumabag ang binata, sabi nito. Nang insulto siya sa lugar. Tinawag niyang kwentong bata ang mga babala. Umalon muli ang tubig. Ramdam ni Lolo Bert ang presensya ng bantay ng Wawa Dam. May isang pagkakataon pa, umalangaw-ngaw ang tinig.
Ikaw ang pipili, Lolo Bert. Lumapit ang matanda sa binata at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Malakas siyang nagdasal, buong tapang na humarap sa dam. Kung may kasalanan man siya, sabi ni Lolo Bert, ako ang magsisilbing paalala sa mga tao. Huwag niyo na siyang kunin. Sandaling tumahimik ang paligid. Unti-unting hamupa ang alon, at bumagsak sa lupa ang binata, buhay, ngunit walang alaala sa nangyari. Bamulong ang bantay. Isa na naman ang nailigtas. Ngunit tandaan mo, Lolo Bert, hindi lahat ay pagbibigyan. Sa pag-uwi ni Lolo Bert, alam niyang siya na ngayon ang tagapagbantay ng babala, ang buhay na patunay na ang Wawa Dam ay hindi basta lugar lamang. Madaling araw nang magising si Lolo Bert sa isang masamang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang Wawa Dam na kulay dugo ang tubig at puno ng mga aninong humihila sa mga tao pababa. Pawis na pawis siyang bumangon, ramdam niyang babala iyon. Kinagabihan, kumalat ang balita, may grupo ng kabataan ang nagtungo sa Wawa Dam para magvideo at maghamon ng tapang. Kahit paulit-ulit ang paalala ni Lolo Bert, hindi sila nakinig. Mabilis siyang nagtungo sa dam. Pagdating niya roon, malakas ang hangin at nagngangalit ang tubig. Ang mga kabataan ay nagtatawan pa rin, walang pakialam sa paligid. Biglang nawala ng ilaw ang buong lugar. Isa-isang tumahimik ang mga kabataan nang marinig nila ang malalim na ungol mula sa tubig. Lumabas ang bantay ng Wawa Dam, mas malaki at mas madilim kaysa dati. Ang duend naman ay nasa mga bato, nakatingin ng may lungkot. Ito na ang huling babala, umalangaw-ngaw ang tinig. Ang lugar na ito ay hindi para sa paghamon. Isang kabataan ang biglang hinayla ng tubig. Sumigaw ang iba sa takot. Tumakbo si Lolo Bert at malakas na nagdasal, itinataas ang rosaryo. Maawa kayo, sigaw niya, matuto na sila, tumigil ang tubig. Bumalik ang kabataan, basa, nanginginig, at halos wala ng lakas. Ang bantay ay unti-unting naglaho, iniwan ang huling salita. Sa susunod, wala nang amagitin. Tahimik na umuwi ang lahat. Mula noon, wala nang naglakas loob na bastyusan ang Wawa Dam. At si Lolo Bert, alam niyang natupad na ang kanyang tungkulin. Makalipas ang maraming buwan, naging tahimik ang paligid ng Wawa Dam. Wala nang naglalakas loob na magingay o manghamon doon. Kapag may napapadpad, agad nilang naaalala ang mga babala ni Lolo Bert. Ngunit isang gabi, naramdaman ni Lolo Bert ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang papalapit na ang oras. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa Wawa Dam, dala ang kanyang tungkod at rosaryo, sa huling pagkakataon. Nandoon ang duend, tahimik na naghihintay. Mula sa tubig ay muling lumitaw ang bantay, ngunit ngayon ay hindi na ito. Nakakatakot kundi marangal. Nagampanan mo ang iyong tungkulin, sabi ng bantay. Ngunit ang Wawa Dam ay kailangang may tagapagsalita sa mundo ng tao. Lumapit ang duend at nag-abot ng maliit na bato na kumikislap. Ito ang tanda ng babala. Ipagkakatiwala mo ito sa karapat-dapat. Kinabukasan, tinawag ni Lolo Bert ang kanyang apo. Ikinwento niya ang lahat, ang bantay, ang duend, at ang sumpa ng Wawa Dam. Iniabot niya ang bato at mahigpit na nagsalita. Hindi lahat ng lugar ay dapat ginagalaw. Tandaan mo ito. Makalipas ang ilang araw, pumanaw si Lolo Bert ng payapa. Ngunit tuwing may taong balak na bastyusan ang Wawa Dam, may nakikitang matandang anyo sa gilid ng tubig, may tungkod at rosaryo, tahimik na nagbabantay. At doon naunawaan ng lahat. Ang alamat ni Lolo Bert ay hindi nagwakas, ipinasa lamang. Isang taon nang lumipas mula nang pumanaw si Lolo Bert, ngunit ang kanyang pangalan ay lalo pang naging bahagi ng alamat ng Wawa Dam. Ang mga tao ay nagsimula ng mag-alay ng dasal at sindi ng kandila tuwing dadaan sa lugar. Isang gabi, may isang dayong lalaki ang nagpunta sa Wawa Dam. Hindi siya naniniwala sa mga kwento. May dala siyang kamera at ilaw, handang ibunyag ang katotohanan. Habang nagre-record siya, biglang huminto ang hangin. Ang tubig ng dam ay dahan-dahang umalon. Sa view ng kanyang kamera, may lumitaw na anyong matanda, may tungkod at rosaryo. Lolo Bert, bulong ng lalaki. Ngunit sa likod ng matandang anyo, sumulpot ang duend at ang bantay ng Wawa Dam. Hindi sila galit, kundi nagbabantay. Hindi kami kwento, umalangaw-ngaw ang tinig. Kami ay babala. Kinabukasan, natagpuan ang kamera sa gilid ng dam. Buo pa ang video, ngunit walang mukhang tao, tanging tinig lamang. May mga lugar na dapat igalang. Mula noon, tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, may mga nakakakita ng ilaw sa Wawa Dam at isang aninong naglalakad sa gilid ng tubig. Sinasabi ng mga matatanda, hanggat may hindi rumerespeto, maday gising ang alamat ni Lolo Bert. Isang gabing maulap, may narinig na mahihinang bulong ang mga nakatira malapit sa Wawa Dam. Parang may tumatawag ng pangalan, paulit-ulit, nakakaakit, at nakakatakot. Sabi ng matatanda, iyon daw ang tawag ng dam sa mga pusong mahina.
Isang binatang mangingisda ang hindi nakatiis. Kahit may babala, nagtungo siya sa Wawadam dala ang bangka. Habang nasa gitna siya ng tubig, biglang tumahimik ang paligid, walang hangin, walang alon. Sa ibabaw ng tubig, nakita niya ang refleksyon ng isang matandang may tungkod. Pagtingala niya, wala namang tao. Umalis ka, bulong ng tinig ni Lolo Bert, mahina ngunit mariin. Ngunit sa ilalim ng tubig, may ibang tinig na mas malakas, mas mapang-akit. Unti-unting gumalaw ang bangka papalapit sa gitna ng dam na parang hinihila ng hindi nakikitang kamay. Biglang sumulpot ang duen sa unahan ng bangka, kumatok gamit ang maliit na kahoy. Sa sandaling iyon, nag-alon ng tubig at lumitaw ang bantay ng Wawadam, nakaharang sa daan. Hindi ka pa namin kukunin, sabi ng bantay. Ngunit tandaan mo ang gabing ito. Bumalik ang bangka sa pampang na parang itinulak ng hangin. Ang binata ay natagpo ang nanginginig, putla, at tahimik, ngunit buhay. Kinabukasan, siya ang unang naglatag ng karatula sa Wawadam. IGALANG ang lugar. May nagbabantay. At sa gabi, sa pagitan ng hamog at buwan, may matandang anyong nakangiti, tila kontento na. Isang malaking balita ang gamulat sa buong bayan, may planong paunlarin ang Wawadam, gagawing pasyalan, may ilaw, musika, at tulay para sa turista. Marami ang natuwa, ngunit ang matatanda ay natakot. Sa unang gabi ng konstruksyon, sabay-sabay na nasira ang mga makina. Ang mga ilaw ay pumutok, at ang tubig ng dam ay umalon na parang galit. Lumitaw ang duen sa gitna ng daan, hawak ang maliit na bato, ang tanda ng babala. Sa ibabaw ng tubig, unti-unting nabuo ang anyo ni Lolo Bert, mas malinaw kaysa dati. Hanggang dito na lang, wika ng kanyang tinig. Hindi ito lugar para sa kasakiman. Ngunit may isang pinuno ang nagmatigas. Kwento lang yan. Sigaw niya, sabay utos na ipagpatuloy ang trabaho. Sa sandaling iyon, bumukas ang gitna ng dam. Umangat ang bantay ng Wawadam, buong lakas, buong galit. Umugaw ang lupa at nagsitakbuhan ang mga tao. Huminto ang oras sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang huling salita ng bantay. Ito ang huling pagsubok. Kinabukasan, tuluyang kinansela ang proyekto. Walang nasaktan, ngunit ang mga makina ay hindi na muling gumana. Mula noon, ang Wawadam ay idineklarang sagradong lugar, hindi gagalawin, hindi aabalahin. At sa hangin, maririnig pa rin ang paalala ni Lolo Bert. Makalipas ang maraming taon, ang Wawadam ay nanatiling tahimik at sagana sa misteryo. Ang mga tao sa Montalban ay natutong magbigay galang at mag-ingat tuwing lalapit sa lugar. Ang alamat ni Lolo Bert ay ikinukwento sa bawat henerasyon na nagsisilbing babala at aral. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may nakikita ang ilan ng anino ng matanda na may tungkod at rosaryo, nakabantay sa gilid ng dam. Kasama nito ang duen, tahimik ngunit alerto, at ang bantay na matagal nang nagbabantay sa tubig. Ang mga kabataan na nais maglaro o maghamon ng tapang ay biglaang nagtatakbo pa uwi, pinapaalala ng mga nilalang na may mga lugar na hindi para sa biro. Sa wakas, si Lolo Bert ay naging simbolo ng kabutihan, tapang, at respeto sa kalikasan. Ang kanyang kwento ay nananatili sa puso ng bawat tao. Ang Wawadam ay hindi lamang tubig at bato. Ito ay tahanan ng mga nilalang at alaala ng mga naunang nagbantay. Igalang ito, at ikaw ay ligtas. Laktawan mo ang kasamaan, at matututo ka sa kabutihan. At sa bawat hamog, sa bawat alon ng tubig, maririnig pa rin ang bulong. Mag-ingat ka, may nagbabantay. Dito nagwakas ang alamat ng Wawadam, ngunit nananatili itong buhay sa alaala at babala ng mga tao. Matapos ang maraming pagsubok at pakikipagsapalaran ni Lolo Bert, ang Wawadam ay nanatiling sagradong lugar, hindi para sa biro, hindi para sa kasakiman. Ang kanyang kwento ay naging alamat na ipinapasa mula sa matatanda patungo sa kabataan bilang babala at aral. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may nakikita ang ilan ng anino ni Lolo Bert, hawak ang tungkod at rosaryo, nakatayo sa gilid ng dam. Kasama nito ang duen at ang bantay ng dam, tahimik ngunit handang magbantay. Ang mga taong may masamang balak o bastos sa dam ay agad na natatakot, habang ang mga may mabuting puso ay napapansin ang kapayapaan at ganda ng paligid. Ang alamat ni Lolo Bert ay nagsisilbing paalala. May mga lugar na hindi mo dapat bastyusan. Igalang ang kalikasan at ang mga nagbabantay. Kahit pumanaw si Lolo Bert, ang kanyang presensya at aral ay nananatiling buhay. Ang Wawadam ay hindi lamang tubig at bato, ito ay tahanan ng misteryo, kabutihan, at mga nilalang na nagbabantay sa dilim. At sa bawat hamog at alon ng tubig, maririnig pa rin ang bulong. Mag-ingat ka, may nagbabantay. Sa ganitong paraan, natapos ang alamat, ngunit ang Wawadam at ang kwento ni Lolo Bert ay patuloy na nabubuhay sa alaala ng mga tao.